Noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa kanila ay ang bunsong si Sai. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihang. Kailanman hindi ko hinangad ang ganitong kagandahan. Ang aking lamay, magmahal at mahalin ng isang taong hindi ako iiwan. Magandang dalaga. Tanggapin mo ito aming nila. Ito'y aming nakalas. Hindi ko yan natatanggap. Hindi ako isang Diyosa. Sa maging Diyosa, hindi may ikukumpara ang hinihingi mong kagandahan maging si Diyosang si Venus. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya na maging ang kanyang templo ay napabayaan na rin. Ako, ang Diyosa ng pag-ibig at kagandahan, ipagpapalit lamang sa isang mortal na kagaya niya? Hindi nagustuhan ni Venus ang pagkalimot sa kanya nang dahil kay Psyche, siya'y nakalimutan. Maging ang kanyang templo ay wala nang bumibisita sapagkat ang atensyon ng karamihan ay nasa kay Psyche. Mabait ko ang anak! Bakit po, ina? Ako sana'y may ipapagawa sa iyo. Ako'y iyong ina at alam kong kahit anuman ang aking kahilingan ay siyang susundin mo. Kahit ano, basta't ikaw. Ano ba iyon? Nais ko sanang gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mapaibig ang isang napakagandang dalaga sa isang nakakatakot na halimaw. Masusunod, ina. Iya'y simple lamang. Sino bang babaeng ito? Kanyang pangalan ay Sai. Lubos akong nagtitiwala na ito'y magagawa mo, anak. Agad na hinanap ni Cupid ang nasabing babae. Ngunit, nang ito'y kanyang nasilayan, siya'y napaibig at napana ang sarili pati na si Psyche. Hindi ko inaasahan ganito pala siya kaganda. Tila ako ay nahuhulog sa kanya. Ano ang aking gagawin? Kailangan ko ngayong puntahan si Apollo upang ako ay kanyang matulungan. Agad nakapag-usap sina Apollo at Cupid. Nagkaroon sila ng kasunduan patungkol sa pagmamahalan ni Psyche at Cupid. Samantala, dahil sa napana ni Cupid ang kanyang sarili, walang kahit sinong lalaki ang umibig kay Psyche. Sapat na sa kanilang hangaan ang dalaga, ngunit hindi nila makuhang ibigin ito. Sa di kalayuan, nakita ng ama ni Psyche na siya ay malungkot kaya't nilapitan niya ito. Anak, alam ko ang iyong nadarama. Ngayon ako'y pupunta kay Apollo upang humingi ng tulong kung ano ang pwede natin gawin.
na, Ama. Hindi ko kailangan ng paghanga ng iba. Ang kailangan ko ay pagmamahal ng isang lalaki. Siya ang makakapuno sa aking pagkatao. Naiintindihan kita, anak. Ibabalik ko sa iyo ang iyong kasiyahan. Asahan mo yan. Kaagad nagmunta kay Apollo ang ama ni Psyche, ngunit alalahanin na una si Cupid kaysa sa ama ni Psyche. Apollo! Bakit ka naparito? Ano ang iyong kailangan? Naparito ako dahil kailangan ko ang iyong tulong. Tungkol ba ito sa pinakamamahal mong anak na si Psyche? Pangasawa ng iyong anak ay isang nakakatakot na halimaw. At kailangan mo itong biisan ng pinakamagandang gayak pangkasal. Kung iyan ang utos ni Apollo, sundin natin iyan. Tama, anak, mahirap man sa akin panig, ngunit sundin natin ang kanyang utos. Suot mo na ang iyong pinakamagandang damit at ihatid ka namin sa kabundukan. Iiwan ka namin mag-isa at makikita mo doon ang iyong mapapangasawa na isang. Isang ano, Ama? Isang nakakatakot na nilalang. Ako'y natatakot, ngunit haharapin ko ano man ang siyang aking kapalaran. Ito rin naman ang aking inaasahan. Itigil mo na yung kalungkutan, Ama. Dinalan ni Psyche sa kabundukan, iyakan ang maririnig sa karamihan. At pagkatapos siya'y nagpaiwan. Takot na takot ang dalaga hanggang siya'y makatulog. Magagandang binibini, maligayang pagdating sa inyong mansyon. Nasaan ako? Sino kayo? Bakit hindi ko kayo nakikita? Ba ang mansyon ng aking mapapangasawa? Tama ka, binibini. Kailan siya darating? Ako nga ba'y kanyang mahal? Hindi pa kami nagkausap o nagkita man lang. Kang matakot, Lady Psyche. Kami ang iyong matatapat na alipin. Hindi makita ni Psyche ang kanyang asawa, ngunit panatag na ang kanyang kalooban, kakaiba ang kanyang kasiyahan sa piling ng kanyang minamahal. Gising na, maganda kong asawa. Nandito na ako. Ikaw na ba iyan? Aking mapapangasawa? Oo, ako nga ito. Siguro kung hindi ka halimaw. Ang iyong mga kamay maging iyong boses ay napakalamyos. Hindi ba kita pwedeng makita? Hindi mo na sa ngayon. Mahaba-haba pang panahon bago mo makita ang aking tunay na anyo. Magtiwala ka lang. Psyche, nandito ako upang ipaalam na ang iyong dalawang kapatid ay dadalaw kung saan ka iniwan. Sila ay magdadala ng peligro sa iyong buhay. Hindi nila magagawa yan. Nais ko lamang makita nila ako upang malaman nilang nasa mabuting kalagayan ako. Papayagan kitang makita mo sila. Huwag mo lamang hayaan na may makakita sa aking ibang tao dahil ikakapahamak mo. Ipinapangako ko, mahal. Nagkitang magkakapatid, nagyakapan. Ubus kaming nasiyahan at ika'y buhay. Ako rin. Ako'y masaya ngayon sa piling ng aking asawa. Kumusta naman siya? Siya ba'y gwapo, matipuno, o ano? Magagabi na pala. Umalis na kayo. O ito nga pala ang regalo namin mag-asawa. Tanggapin niyo. Salamat. At kami aalis na. Maawa ka, huwag ka nang muling magpapakita sa kanila dahil ikakapahamak lamang natin ito. Ilan,
bakit hindi mo na ako makikitang muli? Wala tayong ginagawang masama. Mabait ang aking mga kapatid. Gawin mo kung ano mang gusto mong gawin. Huwag mo kong sisihin kung ano mang magpapahiwalay sa ating dalawa. Sai, ayaw namin ilihim ito sa iyo. Alam na namin na ang iyong asawa ay may nakakatakot na anyo. Siya'y mabait lamang, ngunit sa paglipas ng panahon siya'y magiging masama. Ito ay magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Paano niyo naman ito nasabi? Hindi niya magagawa yan. O ang aming sinasabi. Nakalagay iyan sa oracle. Sa hindi alam ni Syke, lubos na hinggit ang mga kapatid niya sa kanyang mayroon siya. Kaya napagsiya silang kunin ang mga kayamanan at paniwalaan ng kanyang asawa ay masamang lalaki. Ito nga ba kami na sinasabi tungkol sa aking asawa? Kaya hindi siya nagpapakita? Kailangan ko malaman ng katotohanan. Kailangan ko siyang makita. Sa kanyang pagtulong, ay susulitin ko ang kanyang Tulog ng lalaki at dahang-dahang sumilip si Syke sa mukha ng kanyang minamahal. Kung ano nga ba ang itsura nito. Patawarin ako ng Diyos. Abay, hindi makatotohanan ng kanilang sinasabi. Kabaliktaran siya ng mga sinasabi ng aking mga kapatid tungkol sa kanya. Buwan ng napakainit na patak ng kandila ang natutulog na si Cupid at ito'y nagising. Pasensya ka na. Patawad, nasaktan ka ba? Huwag mo kong hawakan! Diba sinabi ko na sa iyo na ito ay makakadulot ng pinsala sa ating dalawa? Liliit na bagay. Gusto ko lamang makita ang iyong mukha. Kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Pinako mo ang iyong pangako. Sinaway mo ang aking kahilingan. Hindi ko sinasadya. Sadyang gusto lang kitang makita. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Kaagad umalis si Cupid, hindi na siya nasundan ni Syke at ito'y bumalik sa kanyang inang si Venus at doon nagpahilom sa kanyang sugat. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako upang humingi ng kapatawaran sa iyong anak. Kailangan mong dumaan sa mabibigat kong pagsubok, sapagkat malaki na ang iyong nagawa. Kapag ang tiwala ay nasira, mahirap na itong ipagkatiwala. Handa kong harapin anumang pagsubok dahil mahal ko ang iyong anak. Mahal ka rin ng anak ko, kaya tama lang na alamin ko kung hanggang saan mo siya kayang mahalin. Ang iyong unang pagsubok ay pagsasama-samahin mo ang mga butong magkakauri. Natapos mo na ang unang pagsubok. Ang iyong ikalawang pagsubok ay kumuha ka ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa.
Ang iyong ikatlong pagsubok ay ang pagsalok ng itim na tubig. Tila nalagpasan mo ang aking mga pagsubok. Ang iyong panguling pagsubok ay humingi ka ng kagandahan kay Proserpine. Anong humingi ng kagandahan upang ialay sa Diyos ng kagandahan si Venus. Sai, bakit mo kailangan gawin ito? Hindi mo ba alam na labis akong nag-alala? Napunta ang magkasintahan kay Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at ng mga tao. Jupiter, sana maibigay mo ang aking kahilingan. Sana iyo kaming payagang magmahalan. Bigyan mo niyo kami ng karapatan magkaisang dibdib. Dala ng pinsala sa akin noon. Hindi kita matatanggihan sa iyong kahilingan. Huwag kayong mag-alala. Sa inyong lahat na sa aking pagpapala ay walang kahit sino man magiging si Venus ang makahadlang sa pag-ibigan ni Cupid at Psyche. Ako'y saksi sa kanilang mga kasalanan at kahit kailan may hindi ito mapapako. Mula ngayon, walang reklamo na akong marinig patungkol sa pagiging mortal ni Psyche, sapagkat kakainin niya itong ambrosia na siyang nagbibigay ng karapatang mabuhay hanggang kailanman. Kami ngayon ay magkasama, magpakailanman. Walang namamagitan sa aming pag-iibigan. Tinatanggap kita sapagkat hindi inuusuan ng aking anak. Ngayon, Diyos ang katayin. Yupin, ikaw ang pinakamamahal ng aking buhay. Psyche, ikaw ang aking kaluluwa. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Behind the scene. Asan? Namatay ka! Diyan na lang sa batukin. Wala yan. Yupin, ikaw ang pinakamamahal ng aking buhay. Psyche, ikaw ang aking kaluluwa. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Psyche, bakit mo ba kailangan gawin ito? Kaya ko mag-video. Oh, gusto kayo gani. Behind the scene, behind the scene. Behind the scene. Maraming salamat. Ay mo na ka? Uy! I see. Siya. Kailan siya darat?
Wala ba iyan? Ang aking Aking mapapang... Alam na namin na ang iyong asawa ay may Paano niya naman ito nasabi? Hindi niya magagawa yan. Ngayon ay magkasama. Hoy! Mali ang gigil kayo, naguba na sila. Tawa si Joaquin mo. Na ngayon, wala na akong maririnig na patungkol sa pagiging mortal ni Said sapagkat kakainin niya itong ambrosia. Siya ang nagbibigay ng karapatang magbuhay ng wala akong reklamo. Wala akong maririnig. Mali. Simula ngayon, walang reklamo na ako maririnig patungkol sa pagiging mortal ni Said sapagkat kakainin Sana may bigay mo ang aking kahilingan. Sana iyo kaming payagan na magmahalan. Bigyan ninyo kami ng karapatan magkaisang bigay mo si Mia. Yung anak ay makakapangasawa ng isang nakakatakot na Nahalimaw. Ay, di naman kumaingat to. Ang iyong anak ay makakapangasawa. ang iyong anak ay ang mapapangasawa ng iyong anak ay isang nakatakot na halimaw. Tawag sa Apollo. Polo! Mag-iwan din ka rin. Ay, wala na siya. Bakit ka naparito? Ano ang iyong kailangan? O, bakit ka naparito? Bakit ka naparito? Ano ang iyong kailangan? O, mag-iwan din ka. Narito ako upang humingi ng tulong sa iyo. Naparito ako. May naparito ako. Naparito ako upang humingi ng tulong sa iyo. Unsa ito? Ano ang unsa itong Tungkol. Ay, kumarag kabalo naman yata si Bakit? Apollo ani kay yatuan man siya ni Cupid ug una. Ano lang ka? Naparito ako upang humingi ng tulong sa iyo. Mag-iwan din ka. Tungkol ba ito sa iyong anak na si Syke? Anak na lang ka. Tungkol ba ito sa anak? pinakamamahal Sa iyong anak. Tungkol ba ito sa iyong pinakamamahal na anak? Pinakamagandang anak. Pinakamagandang anak na Sai? Uyan, Pinakamamahal dilo. na lang. Tungkol ba ito sa pinakamamahal mong anak? Pinakamamahal. Tungkol ba ito sa pinakamamahal mong Anak na si Syke.